Please open your Bible to 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 17. 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 17. Ang sabi po ay ganito, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya. Bagamat ng una, ako'y naging mamumusong at mangusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya, at totoong sumasagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Yesu Kristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga nagsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos at ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Have you been discouraged, mga kapatid? Have you been disheartened? Gusto mo bang umayaw sa iyong ginagawa? Punong-puno ka na ba ng sama ng loob sa iyong puso? Ganito mismo, ganito marahil ang nararamdaman ni Timothy nang iwanan siya ni Apostle Paul doon sa Epeso. Timothy was very disheartened during this time, and Apostle Paul wants him to be encouraged because he may be considered to quit. Maaring sa loob-loob ni Timothy, ang hirap nyo namang mahalin, mga taga-Epeso. Bakit natin nasabi ang gayon? Kasi merong hint na siya ay sinusubukan ng mga taga-Epeso, na merong nagdi-disrespect sa kanya. Dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no man despise the youth. Huwag hamakin ninuman ang iyong kabataan. So, maipagpapalagay na po natin na merong humahamak kay Timothy. Merong nagdi-disrespect sa kanyang autoridad. Kasi sabi doon huwag hamakin ninuman ang iyong kabataan. So pagka ganun, parang may pagpapalagay, merong hinuha ka na para bagang siya ay hinahama. Kasi hindi naman sasabihin na huwag hamakin ang iyong kabataan kung walang humahamak. Does it make sense? Of course, it makes sense. Although, napaka-posible din po naman na ito'y warning lamang ni Apostle Paul para kay Timothy. Pero nandun pa rin yung tendensiya na maaaring ang gayon, maaaring ang may maraming sumusubok sa kakayanan ni Timoteo dahil siya ay bata and easily discouraged doon sa mga pangyayaring iyon. Kaya natin naisip na malamang naglalaro na sa isip ni Timothy ang mga katagang, diyan na nga kayo, puros kayo problema, bahala na kayo. Maybe he is considering quitting the ministry. Wag na nga siyang magpatuloy dahil
malamang ay napupuno siya ng mga challenges. Kaya siya yung haharap doon sa mga false teachers, kasi nga umalis na doon sa mga panahong ito, umalis na doon si Apostle Paul at nagpunta sa Macedonia. Sabi niyo, manatili ka sa Efeso, hindi ba ang sabi doon sa unang bahagi ng Timoteo? Kaya sinasabi ni Apostle Paul, hey, be focused. Stay on your job. Don't quit. Paano ginawa ito ni Apostle Paul? How did he encourage Timothy na magpatuloy sa ministeryong ibinigay sa kanya ng Panginoon? First, ganito ang ginawa ni Apostle Paul. First, he was giving his testimony. He encouraged Timothy by giving his testimony. Nandun yon sa verses 12 and 13. Second, he remind him of the grace of God and the goodness of God to Paul. The verses 14 to 16, ipinaalala ni Apostle Paul kay Timoteo yung abounding grace ng Panginoon sa kanyang buhay, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Apostle Paul, na kung paanong naging mabuti si God kay Apostle Paul, ay gayon din siya magiging mabuti kay Timothy. And by way of application, kung paanong ang Diyos na mabuti noon, mabuti kay Apostle Paul, mabuti kay Timothy, ay maaari din nating sabihin na ang Diyos na kanilang nakilala ay siya ding Diyos na magiging mabuti sa ating buhay. Pangatlo, paano niya in-encourage si Timothy? By having a proper response to God. Nandun yon sa verse 17 ng 1 Timothy chapter 1. At tunghayan po natin kung paano ipinahayag ni Apostle Paul kay Timothy ang kanyang testimony, kung paano siya naging grateful sa Panginoon sa kanyang sa ginawang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa verse 12, ang sabi po ay ganito, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me." Yung enabled doon ay empowered me. He increased in strength, to make strong. Ang Panginoon ang siyang nagbigay sa akin ng kakayanan upang mapagtagumpayan ko yung mga iniata sa akin ng Panginoon. At sabi ko nga kung paano ang Diyos ang nag-enable kaya Apostle Paul, siya din yung Diyos na mag-i-enable sa iyo, Timoteo, at siya din yung Diyos na mag-i-enable sa ating lahat upang hindi tayo mawalan ng loob. Siya yung magpapalakas sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng kakayanan na ating kailangan. Along with this calling is His enablement. Kung tayo'y tinawag ng Panginoon, siya din yung magbibigay sa atin ng kakayanan upang ating magawa ang task na ibinigay sa atin ng Panginoon. Along with this calling is His enablement. Ang sabi ng Panginoon sa John, Lazarus, come forth. Alam natin na si Lazarus ay walang kakayanan sa sarili niya. 4 na araw na napatay si Lazarus, pero nung tawagin ng Panginoon si Lazarus, Lazarus, come forth, at siya ay bumangon mula sa mga patay. Alam nyo, may nag-comment pa nga dito na
kung hindi sinabi ng Panginoon na kung di niya pinangalanan si Lazarus, comfort, all the dead will comfort. Pero isa lang yung pinangalanan niya, Lazarus, comfort. At si Lazarus na tinawag ng Panginoon ay nagkaroon ng laman. Naaagnas na nun si Lazarus. Wala nang kakayanan upang bumangon, upang mag-respond sa tinig ng Panginoon. Pero sabi ko nga, along with his calling is his enablement. Just say the word, O Lord Jesus Christ, and it will be so. Ang sabi doon, ang sabi ng talata, for he counted me faithful. Ibinilang niya tayo. Ibinilang niya si Apostle Paul na trustworthy sa kabila ng kanyang maraming kabalbalan, sa kabila ng kanyang maraming kamalian, sa kabila ng kanyang maraming kamangmangan, disappointments after disappointments, inari siya tapat ng Panginoon. Hindi ka ba na-amaze sa dami ng kamalian na ginawa natin, sa dami ng dinisappoint natin ng Panginoon, pero patuloy niya tayo na binibigyan ng pagkakataon. Itinuturing niya tayo na faithful into the ministry. And this ministry is diakonia, service. Hindi ito yung ministry na tinatawag na nagigitara, nagtuturo sa mga bata. Yung ministry kasi nito comes from the word deacon, yung naglilingkod, na tayo ay tinawag sa paglilingkod. Bawat isa ay tinatawag sa paglilingkod. That is one of the reason why we are saved. We are called to serve one another. Many years ago, during nabasa ko ito kay John MacArthur. What is that book? Different Calling by Design. Yung ipinahiram na book ni Sister Mitz kay Ren. Binasa ko by design at maganda yung nakalagay doon sa church yon regarding the church. Ang sabi doon, many years ago, during my early days, si John MacArthur ang nagsasalita. Many years ago, during my early days at Grace Community Church, Moody Monthly decided to publish an article about our church. At that time, we are in a smaller building. After interviewing different people, the writer entitled his article, "The Church with 900 Ministers." He did so because 900 people attended our church and everyone was actively serving. We didn't have any formal programs, but each person was ministering his or her gifts. Lahat ay actively serving. Napakagandang tanawin. Hindi audience lang, hindi spectator lang, inililigid ang mga mata, looking for opportunity how they can serve to others. At yun naman na napapansin natin sa church natin ngayon. Napansin ko si Ma'am Edith during our service, Sunday service, ay pagka mayroong bagong pasok, church members o kahit hindi church member, yung bagong pasok lang sa church, humahanap siya ng vacant seat at doon nag-a-asherette si Ma'am Edith. Another one is Miss Lorraine. Alam ko sumulat pa siya kay Sir Eric at nagsasabi doon na yung kung paano siya makatutulong sa gawain ng iglesia. At ayun, every one of us is looking for opportunity for
to serve one another. Maybe ang kulang lang siguro yung kakausapin natin yung mga visitors natin, ano, yung yung tatanungin natin kung saan sila nakatira, kung saan malapit sila puntahan, kung open sila sa Bible study, we can make a conversation with them so that they will feel welcome sa ating church, ano. Gayon, kaya na-appreciate ni Apostle Paul ito dahil alam niya kung saan siya nang galing. So, sabi doon sa verse 13, who was before a blasphemer, mamumusong, yung namumusong ay from the mouth of a Pharisee. Ang Pharisee, hindi nila masambit man lamang pagka nagbabasa sila ng Torah, hindi nila mabanggit man lamang yung name of God, of blasphemer. No, kailan siya naging blasphemer, a persecutor? Sa Acts 9, hindi ba? Yung umuusok pang ilong he was breathing out to kill the Christian. May dala-dala pa siyang letter noon, hindi ba? He was an injurious insulter, maltreater. He want to cause harm to every Christian believer that na makikita niya. Alam niya kung saan siya nanggaling, kung ano yung dapat sa kanya. Dapat pinatay na siya ng Panginoon, right there and there. Pero kinaawaan siya ng Panginoon, but I obtain mercy. Kinaawaan lamang ako ng Panginoon, kaya ako patuloy na nabubuhay. At gayon din tayo, mga kapatid. Tayo nabubuhay lamang dahil sa kinaawaan tayo ng Panginoong Diyos. Ikaw ba ay nagpapasalamat? Yung sa 12 ay sabi na, I thank Christ our Lord. I am bound to give thanks to the Lord. Dahil kilala niya yung kanyang sarili. Isa siyang mamumusong, isa siyang persecutor, isa siyang injurious. Pero hindi siya naka-receive ng due to him. Ang na-receive niya is grace. Ang na-receive niya ay mercy ng Panginoon. Nasabi sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ang linaw-linaw, no? Not by works of righteousness. Hindi sa sariling gilas ko kaya ako naligtas. Hindi dahil sa masipag ako, hindi dahil sa laging presente ako sa mga pagsamba. No, not by works of righteousness which we have done, but according to what? According to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Bakit niya nagawa yan? Because I did it ignorantly in unbelief. Napakalaking panghihinayang siguro sa isip ni Apostle Paul. Napakaraming opportunity, napakaraming oras ang sinayang ko sa pag-uusig sa iglesia. Marami akong sinayang na sandali. I've wasted it. Ang sabi naman sa Galatian, I've wasted my life. Sabi doon sa Galatians 1:13, for ye have heard of my conversation, yung pamumuhay niya in time past in the Jewish religions, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it.
sayang na mga sandali, pero hindi na sayang sa ngayon. Ang kanyang buong buhay ay gugugulin niya sa paglilingkod, putting in him in the ministry. Gagamitin niya sa paglilingkod, sa pagse-serve sa kanyang mga kapwa, sa kanyang to others, serving others. Ikaw ba ay may gayong sa loobin na gugugulin mo ang lahat ng iyong buhay sa paglilingkod, una sa Panginoon at sa pangalawa ay sa kapwa mananampalataya. And pangalawa, paano niya in-encourage si Timothy? Ito yung pangalawa. Una, yung by giving his testimony, yun yung una. At yung pangalawa ay yung by reminding Timothy of God's grace, of God's abounding grace, nag-uumapaw and goodness to Paul. Ang sabi doon sa verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant, super abound with faith and love which is in Christ Jesus. Hindi tinitipid, hindi patak-patak ang biyaya ng Panginoon na ibinuhos ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi patak-patak ang kanyang pagmamahal. He gave us abounding, overflow. Ang sabi sa ESV, and the grace of our Lord overflowed for me. Nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ang ginawa niya para sa atin. Hindi ka ba nalulula sa kabutihan ng Panginoon na iniukol niya sa atin na isang makasalanan? For Apostle Paul, he was the chief. He realized that he sinned against God. Tayo na-realize na ba natin kung gaano tayo kamakasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos at gaano yung kanyang kabutihan na ibinigay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam nyo, hindi lamang pumapatungkol ang grace ng Panginoon sa patungkol sa ating kaligtasan. Hindi lamang doon natatapos. Yung araw-araw na ating ikinabubuhay ay biyaya lamang din ng Panginoon sa atin. Tayo nabubuhay, meron ang ating buong pagkatao dahilan sa kanyang biyaya. Panginoon, napakabuti mo sa akin. Hindi siya tuwing magkakasala, hindi ka putol ulo agad pagka nagkasala ka sa Panginoon. Ikaw pinatawad na kita, ba't hindi ka pa nagbabago? Nagkasala ka na naman. Hindi parusa ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, kundi kanyang mayamang biyaya. He was long suffering towards us, mga kapatid. Long suffering, napakatyaga ng Panginoon sa atin. Bakit hindi tayo magiging napagpatawad sa ating mga kapatid? Kung ang Panginoon napatawad niya tayo sa ating maraming kasalanan, at tayo pa ba yung hindi magbibigay ng kapatawaran sa ating mga kapatid kung sila ay nagkakasala sa atin? Ang sabi doon sa verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom
I am the chief. Hindi niya kinaliligtaan iyon na siya yung pangulong makasalanan. Kung ang isang pangulong makasalanan ay may pag-asa na iligtas ng Panginoon, gaano pa yung ating mga mahal sa buhay. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos upang hindi sila maabot, upang hindi sila magbago. Timothy, ako na pangulong makasalanan ay binago ng Panginoon. Yan pang mga ididil mo sa Epeso, bakit sila ay hindi kung nakaya akong baguhin ng Panginoon, how much more yung mga kaibayo dyan sa Epeso. He is able to do exceeding abundantly above all that you may ask or think, according to the power that worketh in us. May kakayanan ang Panginoon. Walang mahirap na bagay para sa Kanya. Howbeit, for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering. Yun nga yung sinabi ko kanina, siya, ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng halimbawa yung long suffering sa Kanya. Para yun na yung maging pattern natin. Si Apostle Paul na pangulong makasalanan ay nagkaroon ng pag-asa dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano pa ang iba? Si Apostle Paul na isang manguusig na iglesia, ito hindi naman manguusig na iglesia, mababago ito ng Panginoon. Kung yung mamumusong, kung yung injurious, kung yung mamamatay tao na bago ng Panginoon gaano pa kaya ang ating mga kakilala, ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay. May pag-asa tayo sa Panginoon. And thirdly, the proper response to God. Apostle Paul broke into praise and worship after recalling his yung great love and great goodness na ginawa ng Panginoon sa Kanya. Now unto the King eternal, siya ang dapat tumanggap, ang ating Diyos, ang ating Hari, ang dapat tumanggap ng pinakamataas na kapurihan. Siya lamang, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. Wala nang iba pang marunong kundi ang ating Panginoong Diyos. Be honor sa Kanya ang kalwalhatian, sa Kanya ang kapurihan. He is the author and finisher, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy despising the shame and sat down at the right hand of the majesty on high. Sa kanino ka nakatingin? Sino ang iyong pinaglalagakan ng iyong pag-asa? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya yung nagpasimula ng mabuting gawa sa atin. Siya yung magpapatuloy. Siya yung patuloy na magbibigay sa atin ng kakayanan. Don't quit. Stay focused. Grow where you are planted, as our pastor says. Ikaw ay lumago. Ikaw ay mag-ugat kung saan ka itinalaga ng Diyos, kung saan ka inilagay ng Panginoon. Ikaw ay lumago diyan. Sa Panginoon lahat ang kalwalhatian, sa Panginoong Diyos ang lahat ng ating kapurihan. Kilala mo na ba siya? Nakipagtagpo ka na ba sa Kanya? Nakipagniig ka na ba sa Kanya? Ang ibang pananampalataya ay nasa Kanya
lamang. Kung hindi pa, ikaw ay inaanyayahan niya na lumapit sa Kanya. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Dalangin po namin na ikaw po ang siyang gumawa sa amin. Encourage nyo kami sa panahon na kami nadi-discourage. Alam nyo po ang aming mga kakayanan. Alam nyo po ang aming mga maraming kahinaan. Kayo po ang siyang magpalit ng aming mga kahinaan ng inyong kalakasan. Ang aming pag-asa ay sa inyo. Tunay na kayo po ang siyang